Gusto niyo bang matutong gumawa ng bibingka na ganito kalambot at ganito kasarap? Kung oo, panoorin mo lang ito. Ihanda muna natin ang paglalagyan natin, which is the banana leaf. Optional lang ito pero best kung gagamit kayo nito. So ginawa ko lang na maging pliable or malambot itong ating banana leaf by passing it over a low heat. Tapos gumamit ako ng mangkok o ng bowl para maging sukatan natin, para maging eksakto ito kapag nilagay natin doon sa ating muffin pan. So kinat ko lang siya using a knife, tapos ingrease ko ito o nilagyan ko siya ng butter para kapag ginawa natin yung ating bibingka, hindi ito didikit. Ang gamit ko dito ay jumbo muffin pan. Maganda talaga kapag flexible ang ating banana leaf. Mas madali nyo itong mailalagay at hindi ito mapupunit. At habang piniprepare natin ang banana leaf natin, ang ginawa ko dito sa butter, kaya softened na yan guys, inilabas ko na yan sa refrigerator about 30 minutes para maging room temperature siya. Dahil softened na siya, madali nyo na siyang maibibit. Kasama ng sugar, which is paunti-unti lang natin ilalagay. Kailangan maging light at fluffy ang ating mixture. Mga 3 buhos ang ginawa ko dun sa asukal para unti-unti natin siya ma-incorporate. Kapag ganito na yung texture niya, pwede nyo ilagay ang mga itlog. So, isa-isa nating ilalagay ang itlog. Importante na ibit natin mabuti sa high speed ang egg. So, ang pagbibit natin rapidly nito ay nagsususpend yung water from the butter and egg whites in the fats from the butter and egg yolks. And take note, ang eggs natin ay dapat room temperature. Kapag fully incorporated na, pwede natin ilagay ang ating rice flour at baking powder. Ibit nyo lang over medium speed hanggang sa mag-combine lang sila. Then, pwede natin idagdag ang ating coconut milk at ang ating fresh or whole milk. Then, ibit nyo lang uli hanggang sa mag-combine sila. Make sure din na scrape natin yung size ng bowl para matanggal yung mga extra flour doon sa gilid. Ibit nyo lang ng bahagya, then ready na ngayon ang inyong mixture. This next step is optional, pero ginagawa ko ito para mas madali kong masalin yung mixture doon sa ating muffin pan. I-divide nyo lang yung lahat ng mixture na yan sa 6 na jumbo muffin cavity. Eksakto lang ito guys, walang labis, walang kulang. Pero pwede kayong gumamit ito ng 12 na standard na cupcake pan or liner. Pwede rin yan guys. For sure makagawa kayo ng 12 nito. Pwede nyo rin itong ilagay sa isang 8-inch or 9-inch round pan. Pero tandaan, mas malaki ang container, mas matagal ang baking time. So dapat pag binake natin ito guys, preheated ang oven niyo at 375 degrees Fahrenheit or 190 degrees Celsius. I-bake nyo ito for about 20 minutes or until almost set na siya guys, kasi ilalagay na natin yung ating toppings. Optional lang paglagay ng butter dito bago nyo ilagay ang toppings. Ang ginawa ko, pinrush ko muna siya, tapos nilagay ko yung mga salted egg at nilagyan ko rin siya ng cheese. So nasa inyo guys, optional din yung cheese na yan. Then ibalik nyo lang sa oven hanggang sa maluto siya or hanggang yung top niya turns medium brown. So, about mga 10 minutes. So, paglabas ng oven, pwede nyo i-brush ng butter or leave it like that. And then, hayaan nyo mulang mag-cool down dito sa muffin pan niya. Mga 5 minutes lang yan guys kasi ayaw nyo magpawis yung inyong bibingka doon sa ilalim. So, kailangan nyo i-cool down dito sa mismong cooling rack. Palamigin nyo muna ng konti ha, bago nyo kainat. Baka kayo'y mapaso. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to share. Thanks for watching!